Hinding-hindi ko mapagbibigyan ng pakiusap niya. Marinig ko nga lang ang pangalan niya, nanginginig ng katawan ko sa galit. Lalong ayoko makaharap siya at makita kahit anino niya. Nakakasuko ang gaya niya dahil umaalingasaw ang kabulukan niya. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Umaalingasaw ang kabulukan niya. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Yun ang totoo. Diyos salud. Hindi lang pala pinatay ni Javier si Marcela. O dinirip ka rin niya. Kaya sagad sa butong kasamaan niya. Walang ginawa ang inay mo nang mangyari yun? Ang sabi niya, ilihim na lang namin para walang maging iskandalo. At pumayag ka. Sinunod ko siya. Pero ang gusto niya, pakasalan ko si Javier. Dahil nga sa ginawa niya. Dahil nag-alok siya ng kasal. At umayaw ka. Opo, Tia Salud. Pero ipinagtapat ko sa boyfriend ko si Marcel ang pangyayaring yun. Carolina, kahit ano pa ang nangyari sa'yo, walang dapat magbago. Marcel! Handa pa rin akong tanggapin ka. Salamat. Dahil mahal kita. Kung magbunga man ang ginawa sa'yo ni Javier, aarihin kong parang tunay na sa akin. Napakaswerte ko sa iyo, Marcel. Hindi ako nagkamali na ikaw pinili kong mahalin. Pero hindi matanggap ni Javier ang desisyon na yun ni Marcel. Nagalit siya at pinatay niya. Napakahayop talaga niya. Pinagsamantalahan na nga niya ako. Tapos pinatay pa niya ang lalaking handang tumanggap sa akin sa kabila na naging kapalaran ko. Dapat hindi na lang siya nakalaya dahil patong-patong ang kasalanan niya. Kaya paano ko siya mapapatawad? Paano ko gugustuhin makaharap ang hayop na gaya niya?
Si Aling Salud ang naglalakad ngayon. Aling Salud! Aling Salud, sandali lang ho. Nagmamadali ako, Javier. Itatanong ko lang kung... Tama na. Oh. Itigil mo na kung ano man ang ibig mo mangyari. Aling Salud, Tantanan mo na si Carolina. Ipinagtapat niya na sa akin ang buong katotohanan. inaamin ko naman po. Pinatay ko noon ang boyfriend niya. Hindi lang yon ang kasalanan mo sa kanya. Sinabi na rin niya sa inyo? Oo. Kaya wala na akong ganang tulungan ka pa, Javier. Ang dapat nga sa'yo, ibalik sa kulungan. Nakulong ka dahil lang sa ginawa mo kay Marcel. Pero yung kalapastangan ng ginawa mo kay Carolina, hindi mo pa yung pinagbabayaran. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, ano yung ginagawa mo? Oh, anong mga papel niya? Sulat. Mga lumang sulat? Oo. Naipon ko habang nakakulong ako. Kanino galing? Sa mama ni Carolina. Sinulatan ka niya habang nakakulong ka? Oo. Bakit? Nonito, itong magpapatunay na biktima lamang ako. Hindi niya ako dapat isumpa gaya ng ginagawa niya. Jenica, naghihintay siya. Ha? Bakit nandito na naman siya sa labas ng school? Tiyak hinihintay ka ni Mang Javier. Di talaga marunong umintindihan. Halika na, Jenica. Lumabas na tayo. Bilisan natin paglalakad. Oo. Pero sumusunod siya. Ha? Janica! Sige, Amit, Jenica, tuloy lang, sandali. tuloy lang. Huwag mo siya pansinin. Janica! Gusto kita makausap. Ayoko makipag-usap sa inyo. Masama kayo. Dahil yun ang isiniksik ng mama mo sa utak mo. Pabayaan nyo na lang kami ni Mama. Oo, mananahimik na ako. Pero mahalagang magkausap kami ng mama mo. Ayaw niya. Gusto ko lang linisin ang pangalan ko. Hindi na mangyayari yon. Kaya wag na kayo magsayang pa ng oras. Lilinisin ang pangalan niya? Ayun po yung sinabi niya. Ay, hindi na malilinis pa ang pangalan niya. Sabi ko nga sa kanya, nagsasayang lang siya ng oras. Ayaw talaga niya tayong tigilan. Sobra na siya. Ma, kung humingi na nga kaya tayo ng tulong sa mga pulis, nakakabahala na yung ginagawa niya. Pinag-iisipan ko na rin gawin ang bagay na yan. At dahil galing siya sa kulungan, madali ko siyang maipapakulong uli. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat at sinagot mo ang tawag ko. At magiging huling tawag mo na rin ito sa akin. Bakit? Dahil ibabalik kita sa kulungan. Ano? Javier, ex-convict ka. At sa tulad mong galing sa loob, madali kitang maipapakulong. Lalo na't nanggugulo ka. Hindi mo yan gagawin, Carolina. Gagawin ko. Ayoko nang bumalik doon. Oy, gano'n naman pala eh. Bakit nanggugulo ka? Kung gusto mo na katahimikan, tantanan mo na ako. Hello? Wala na. Carolina. Ang tamang magagawa mo ngayon, sundin ang gusto niya, Javier. Nagbanta na siya. Hindi mo dapat baliwalain yun. Gusto ko lang magbagong tingin niya sa akin.
Hayaan mo na yun. At saka mahal ko pa rin siya. Kahit na. Alisin mo na rin sa isip mo yan. Magkakaroon lang ako ng katahimikan kapag nasabi ko na sa kanyang lahat ng dapat niyang malaman. Ayaw na nga niyang makipag-usap sa'yo. Magbabakasakali pa rin ako. Kahit na sa huling pagkakataon. Tigas ng ulo mo. Nonito, nasa loob pa lang ako. Isa yun sa mga plano ko sakaling makalaya ako. At gusto kong tuparin yun. Torbo sa ginagawa. Carolina, huli na ito. Umalis ka rito. Nakikiusap ako. Umalis ka rito! Ayoko makita ka! Hayop ka! Aalis ako pero kung pwede sana makinig ka muna sa akin. Para saan pa? Gusto ko lang linisin ang pagkatao ko dahil biktima ako. Ano bang sinasabi mo? Kung meron kang dapat kamuhian, hindi ako. At sino? Ang mama mo. Ano? Siyang dapat mong kasuklaman at sisihin sa mga nangyari sa buhay mo. Huwag mo idamay ang mama ko. Nananahimik na siya. Tama ka. Nananahimik na siya. At dinala niya hanggang hukay ang kasalanan niya sa'yo. Ano ang kinalaman ng mama ni Carolina sa mga nangyari sa buhay niya? Umaalingasaw ang kabulukan niya. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.